Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong, handa ka bang ihandog ang buhay mo sa ngalan ng Panginoong Hesus? Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, mga kabanata 21 at 22. Pumunta si Pablo sa Jerusalem. Pagkatapos naming ihiwalay ang sarili namin sa kanila, naglayag kami at dumiretso sa Kos. Kinabukasan ay nagpunta kami sa Rhodes at mula doon sa Patara. Nakakita kami ng isang barko na tatawid sa Phoenicia, kaya sumakay kami at naglayag. Matapos matanaw ang Cyprus at dumaan sa timog nito, tumulak kami sa Syria. Dumaong kami sa Tyre kung saan ang aming barko ay nagbaba ng mga kargamento nito. Pagkasumpong ng mga alagad doon, nanatili kami sa kanila ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu ay hinimok nila si Pablo na huwag umahon sa Jerusalem. Ngunit nang matapos ang aming oras, umalis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay. Ang lahat ng mga alagad at ang kanilang mga asawa at mga anak ay sumama sa amin palabas ng lungsod. At doon sa dalampasigan ay lumuhod kami para magdasal. Pagkatapos naming magpaalaman sa isa't isa, sumakay kami sa barko at sila'y umuwi na. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay mula sa Tiro at dumaon sa Ptolemais, kung saan binati namin ang mga kapatid at nanatili sa kanila ng 1 araw. Umalis kami kinabukasan, nakarating kami sa Cesarea at nanatili sa bahay ni Felipe na ebanghelista, isa sa 7. Siya ay may 4 na walang asawa na anak na mga babae na nagpropesiya. Pagkaraan ng ilang araw namin doon, isang propetang nagngangalang Agabus ang bumaba mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo. Itinali nito ang kanyang sariling mga kamay at paa at sinabi, "Sinasabi ng Espiritu Santo, sa ganitong paraan, gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng sinturong ito at ibibigay siya sa mga Hintil." Nang marinig namin ito, kami at ang mga tao doon ay nagsumamo kay Pablo na huwag umahon sa Jerusalem. Pagkatapos ay sumagot si Pablo, "Bakit kayo umiiyak at dinudurog ang puso ko? Handa ako hindi lamang matali, kundi mamatay din sa Jerusalem para sa pangalan ng Panginoong Hesus." Nang hindi siya mapigilan, sumuko kami at sinabing, "Mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon." Pagkatapos nito, naghanda kami at umahon sa Jerusalem. Ang ilan sa mga alagad mula sa Cesarea ay sumama sa amin at dinala kami sa bahay ni Minason kung saan kami tutuloy. Siya ay isang taong mula sa Cyprus at isa sa mga naunang disipulo. Dinalaw ni Pablo si Santiago. Pagdating namin sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan ay pumunta si Pablo at ang iba pa sa amin upang dalawin si Santiago, at ang lahat ng nakatatanda ay naroroon. Binati sila ni Pablo at iniulat ng detalyado ang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod.
Nang marinig nila ito, pinuri nila ang Diyos. Pagkatapos ay sinabi nila kay Pablo, "Nakita mo, kapatid, ilang libong Hudyo ang naniwala at lahat sila ay masigasig sa batas. Napagsabihan sila na tinuturuan mo ang lahat ng mga Hudyo na naninirahan sa mga hintil na tumalikod kay Moises. Sinasabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak o mamuhay ayon sa ating mga kaugalian. Anong gagawin natin? Tiyak na maririnig nila na ikaw ay dumating. Kaya gawin mo ang sasabihin namin sa iyo." May kasama kaming 4 na lalaki na nanumpa. Kunin ang mga lalaking ito, sumali sa kanilang mga seremonya ng paglilinis at bayaran ang kanilang mga gastusin upang sila ay makapag-ahit ng kanilang mga ulo. At malalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga ulat na ito tungkol sa iyo. Ngunit ikaw mismo ay mamumuhay sa pagsunod sa batas. Kung tungkol sa mga mananampalatayang hintil, isinulat namin sa kanila ang aming pasya na dapat silang umiwas sa pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan mula sa dugo, mula sa karne ng binigti na hayop, at mula sa sexual na imoralidad. Kinabukasan, isinama ni Pablo ang mga lalaki at naglinis na kasama nila. Pagkatapos ay pumunta siya sa templo upang ipaalam ang petsa kung kailan magtatapos ang mga araw ng paglilinis at ang paghahandog para sa bawat isa sa kanila. Si Pablo ay inaresto sa templo. Nang malapit nang matapos ang 7 araw, nakita ng ilang Hudyo mula sa probinsya ng Asya si Pablo sa templo. Ginulo nila ang buong karamihan at sinunggaban siya, sumisigaw, "Mga lalaki ng Israel, tulungan ninyo kami. Ito ang taong nagtuturo sa lahat ng tao sa lahat ng dako, laban sa ating bayan at sa ating batas at sa lugar na ito. At bukod pa dito, dinala niya ang mga Griego sa lugar ng templo at dinungisan ang banal na lugar na ito." Noong nakaraan, nakita nila si Trophimus na taga-Efeso sa lungsod kasama si Pablo at ipinapalagay na dinala siya ni Pablo sa loob ng templo. Nasulsulan ang buong lungsod at ang mga tao ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Sinunggaban nila si Pablo, kinaladkad nila siya palabas ng templo at agad isinara ang mga pintuan. Habang sinusubukan nilang patayin siya, nakarating ang balita sa commander ng mga hukbong Romano na ang buong lungsod ng Jerusalem ay nagkakagulo. Agad niyang kinuha ang ilang opisyal at kawal at sumugod pababa sa karamihan. Nang makita ng mga nanggugulo ang commander at ang kanyang mga kawal, tumigil sila sa paggulpi kay Pablo. Lumapit ang commander at inaresto siya at iniutos na gapusin siya ng 2 tanikala. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Ang iba sa karamihan ay sumigaw ng isang bagay at iba naman ang sa iba. At dahil hindi maunawa ng commander ang katotohanan dahil sa kaguluhan, iniutos niya na dalhin si Pablo sa kwartel. Nang makarating si Pablo sa hagdan, ang karahasan ng mga mandudumog ay napakatindi, kaya kinailangan siyang buhatin ng mga sundalo. Lahat sila ay sumusunod sa kanya at sumisigaw, "Patayin siya!" Nagsalita si Pablo sa madla. Nang dadalhin na ng mga kawal si Pablo sa kwartel, tinanong niya ang commander, "Pwede ba akong mangusap sa iyo?" "Marunong ka bang magsalita ng Griego?" sagot niya. "Hindi ba't ikaw ang taga-Ehipto
na nagpasimula ng pag-aalsa at nanguna sa 4,000 terorista palabas sa disyerto nung nakaraan? Sumagot si Pablo, "Ako ay isang Hudyo mula sa Tarsus, Cilicia, isang mamamayan ng hindi ordinaryong lungsod. Mangyaring hayaan akong magsalita sa mga tao." Nang matanggap ang pahintulot ng commander, tumayo si Pablo sa hagdan at sinenyasan ng karamihan. Nang tumahimik silang lahat, sinabi niya sa kanila sa wikang Aramaic, "Mga kapatid at mga ama, makinig kayo ngayon sa depensa ko." Nang marinig nilang nagsasalita siya sa kanila sa wikang Aramaic, naging napakatahimik nila. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo, "Ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarsus, Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito. Sa ilalim ni Gamaliel ako ay lubusang sinanay sa batas ng ating mga ninuno at naging masigasig para sa Diyos gaya ng sinuman sa inyo ngayon. Pinag-uusig ko ang mga sumusunod sa daang ito hanggang sa kanilang kamatayan. Inaresto kapwa lalaki at babae at itinatapon sila sa bilangguan. Gayon din ang mataas na saserdote at buong konseho ay makapagpapatotoo. Kumuha pa ako ng mga sulat sa kanila para sa mga kapatid nila sa Damascus at pumunta doon upang dalhin ang mga taong ito bilang mga bilanggo sa Jerusalem upang parusahan." Pinahayag ni Pablo ang kanyang pagbabalik loob. Mga tanghali nang malapit na ako sa Damascus, biglang may kumislap na liwanag mula sa langit sa paligid ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang boses na nagsasabi sa akin, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" "Sino ka, Panginoon?" itinanong ko. "Ako si Jesus ng Nazaret na iyong inuusig," sagot niya. Nakita ng aking mga kasama ang liwanag, ngunit hindi nila naunawaan ang tinig niya na nagsasalita sa akin. "Ano ang gagawin ko, Panginoon?" itinanong ko. "Bumangon ka," sabi ng Panginoon, "at pumunta sa Damascus. Doon ay sasabihin sa iyo ang lahat ng iniatas sa iyo na gagawin." Inakay ako ng aking mga kasama papasok ng Damascus dahil binulag ako ng ningning ng liwanag. Isang lalaking nagngangalang Ananias ang pumunta sa akin. Siya ay isang debotong tagasunod ng batas at lubos na iginagalang ng lahat ng mga Hudyong naninirahan doon. Tumayo siya sa tabi ko at sinabing, "Kapatid na Saul, tanggapin mo ang iyong paningin." At sa mismong sandaling iyon ay nakita ko na siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman ang kanyang kalooban at makita ang isa na matuwid at marinig ang mga salita mula sa kanyang bibig. Magiging saksi kanya sa lahat ng tao sa iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay ninyo? Bangon, magpabinyag at hugasan ang inyong mga kasalanan. Tumatawag sa kanyang pangalan." Ang panawagan ni Pablo na mangaral sa mga Hentil. Nang bumalik ako sa Jerusalem at nanalangin sa templo, nawalan ako ng ulirat at nakita ang Panginoon na nagsasalita. "Dali," sabi niya sa akin, "umalis kaagad sa Jerusalem dahil hindi nila tatanggapin ang iyong patotoo tungkol sa akin." "Panginoon," sagot ko, "alam ng mga taong ito na nagmunta ako sa isang sinagoga patungo sa isa pa
upang ibilanggo at bugbugin ang mga naniniwala sa iyo. At nang ibuhos ang dugo ng martir mong si Esteban, tumayo ako roon na nagbigay ng aking pagsang-ayon at binabantayan ang mga damit ng mga pumapatay sa kanya. At sinabi sa akin ng Panginoon, "Humayo ka, ipapadala kita sa malayo sa mga hintil." Pablo, ang mamamayang Romano. Ang karamihan ay nakinig kay Pablo hanggang sa sinabi niya ito. Pagkatapos ay nilakasan nila ang kanilang mga boses at sumigaw, "Alisin mo siya sa lupa, hindi siya karapat-dapat mabuhay." Habang sila ay sumisigaw at naghahagis ng kanilang mga balabal at naghahagis ng alabok sa hangin, iniutos ng komandante na dalhin si Pablo sa kwartel. Ipinag-utos niya na siya ay hampasin at tanungin upang malaman kung bakit siya sinisigawan ng mga tao ng ganito. Habang iniunat nila siya upang hampasin siya, sinabi ni Pablo sa senturyon na nakatayo roon, "Legal ba para sa inyo na hampasin ng isang mamamayang Romano na hindi pa napapatunayang nagkasala?" Nang marinig ito ng senturyon, pumunta siya sa commander at nagsumbong. "Ano ang gagawin mo?" tanong niya. "Ang taong ito ay isang mamamayang Romano." Pinuntahan ng komandante si Pablo at tinanong, "Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay isang mamamayang Romano?" "Oo, ako nga," sumagot siya. Pagkatapos ay sinabi ng commander, "Kailangan kong magbayad ng malaking halaga para sa aking pagkamamamayan." "Ngunit ipinanganak akong isang mamamayan," sagot ni Pablo. Agad namang umatras ang mga magtatanong sa kanya. Ang commander mismo ay naalarma nang malaman niyang inilagay niya si Pablo, isang mamamayang Romano, na nakadena. Kinabukasan, sapagkat ang komandante ay gustong malaman kung bakit si Pablo ay inaakusahan ng mga Hudyo, pinalaya niya siya at inutusan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin na magtipon. Pagkatapos ay dinala niya si Pablo at pinatayo sa harap nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.